Hi guys! Ngayon, isi-share ko sa inyo ang step-by-step tutorial kung paano kayo makapag-renew ng inyong SSS salary loan online. Ano yung mga requirements or eligibility para makapag-renew kayo. Ngayon, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, nasa mismong SSS website na tayo. Dito, kailangan nyo lang mag-login sa inyong SSS account. So, sa bagong policy ni SSS, kailangan lahat ng mag-apply ng SSS salary loan or calamity loan is kailangan online na lamang. So, ibig sabihin, kailangan may SSS account na kayo para makapag-loan kayo. Ngayon, kung may SSS account na kayo, login lang kayo sa yung SSS account, lagay nyo yung user ID at saka password ninyo, then click sign in. Ayan, so nandito na tayo sa home, nakapag-sign in na tayo. Dito, para makapag-loan na kayo, click nyo lang itong loans. Pag click nyo yung loans, ayan, so apply of salary loan na agad yan. Click natin yung loans. Ayan, papakita ko lang sa inyo na nangunguna yung apply for salary loan. Kung kaya pagka-click nyo ng loans, automatic ito yung na-click ninyo. So dito, as you can see, pag ganito yung lumabas sa inyo, loan application will be rejected due to the following reasons. So pag ganyan ang lumabas, basahin nyo guys dahil dito makikita nyo yung renewal date should be after May 2025. Ibig sabihin, saka na kayo makapag-renew ng inyong SSS loan after March 2025. So, March, so ibig sabihin, April 2025 is pwede na kayong makapag-loan. So, kailangan kasi nakakalahating taon. So, kailangan kasi nakakalahating terms of payment yung inyong loan para makapag-renew kayo. So, halimbawa, naka 1 year na kayo mula nung nag-apply kayo ng inyong SSS salary loan, pwede na kayong makapag-renew. So, dito, April 2025 pa siya makapag-loan. And then, kailangan din guys, para makapag-renew kayo, kailangan naka 50% of your total loan ang natira sa inyong loan. Kailangan naka 50% ang natira sa inyong loan. So, kailangan yung loan balance ninyo is 50% doon sa total na na-loan ninyo. Halimbawa, ang na-loan ninyo is 20,000 pesos. So, kailangan nakapagbayad na kayo ng 10,000 pesos or kalahati ng 20,000 pesos para makapag-renew kayo. And then, sa date naman, so, yan yung requirements or eligibility ninyo para makapag-renew kayo ng inyong SSS loan. So, ito yung account na ito is account ito ng kapatid ko. So, pinakita ko lang sa inyo guys na yan yung requirements or policy ni SSS para makapag-loan or renew kayo. So, log out na natin yan. Ngayon naman, mag-login na ako sa aking SSS account. So, bayad na ako sa aking SSS salary loan kung kaya pwede na akong makapag-renew. Ngayon, login lang tayo. And dito, click na natin tong loans. Ayan. Then, dito guys, makikita nyo na agad yung mga details ninyo. So, make it sure na updated naman yung mga details ninyo. Makikita nyo dito sa baba yung loanable amount ninyo. So, click nyo itong amount. Click nyo yan. Ayan. So, as you can see, ang pinakamataas na or maximum na ma-loan ko is 8,000 pesos. At ang pinaka-minimum na ma-loan ko is 1,000 pesos. So, dito, of course, piliin natin yung mas mataas. Click natin yung 8,000. Ayan. Dito pala guys, baka magtanong kayo bakit 8,000 pesos lamang yung ma-loan ko. Dito is nagre-renew na ako. So, dapat mas malaki.
So, take note na ang inyong ma-loan dito kay SSS is nakadepende sa kasalukuyang SSS contributions ninyo. So, tulad sa akin, ang SSS contributions na hinuhulog ko monthly is 560 pesos as a voluntary member. So, ang equivalent nun na monthly salary credit is mga nasa 3,500 pesos. So, dapat yung ma-loan ko lamang is mga nasa 3,500 pesos dahil yun yung monthly salary credit ko. Pero dahil ako ay lagpas sa 72 contributions, so nag-times 2 na. Pero dahil ako ay lagpas na sa 72 contributions, nasa mga 83 contributions na ako. So, kung kaya, naging 8,000 pesos na yan. So, guys, nakadepende yung inyong maluloan dito sa inyong kasalukuyang monthly contributions. Dahil yung ating monthly contributions ay may equivalent na tinatawag na monthly salary credit. Pag once na may UMID na kayo, so lahat ng transactions na mga benefits, mga loans natin, so dito natin makukuha sa ating SSS UMID ATM Bank. Dahil pag once na wala pa kayong UMID, yung mga loans or benefits na kukunin or i-claim dito is kailangan nyo pang mag-enroll ng disbursement account. Kung kaya mas maganda, mas mapabilis at no hassle pag may UMID na kayo dahil automatic dito na ihuhulog ni SSS UMID at yun yung gamitin ninyo pang withdraw ninyo. So, hindi yun na kailangan mag-enroll ng disbursement account. Automatic pag may UMID na kayo, automatic naka-enroll na ito sa inyong disbursement. So, hindi na kayo magpa-process or mag-e-enroll pa ng disbursement. Ngayon, click na natin tong proceed. Then, pag halimbawa, ganito yung lumabas, service unavailable, please try again. Pag ganyan yung lumabas, okay lang yan dahil minsan talaga ganyan yung lumalabas dyan. So, dito na kayo sa my box. Ayan. So, sa my box, sa gilid, makikita nyo yung box. Click nyo yan. Ayan. Then, pag may check na, okay na yan. Click nyo na itong proceed. Then, dito guys, makikita nyo dito yung loanable amount natin is 8,000 pesos. Pero yung net proceeds nito is 7,812.60 pesos na lang dahil may transaction fee, CSSS or service fee. Ngayon, click nyo na itong submit. Then, click OK. Ayan. Then, makikita nyo dito, you have successfully submitted your salary loan application. So, dito, maghintay lamang kayo ng email ni SSS. So, after nitong makapag-submit kayo guys, makatanggap kayo ng email ni SSS na you have successfully submitted your salary loan application. Then, after nito, so within 1 week, makakatanggap kayo ng isa pang email ni SSS na approve at saka nakaprocess na yung salary loan application ninyo. At kapag na-process na yun guys, so within 1 week or 2 weeks is matanggap nyo na yung SSS salary loan ninyo. Ganun lang guys kung paano kayo makapag-renew ng inyong SSS salary loan online. Kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!